Alamin na po natin ang update sa lagay ng panahon lalo na't hindi lang isa kundi dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang hapon, Trixie, and magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay. Update niya dito sa monitor natin na si Bagyong Francisco. Huling namataan yung sentro nito sa layong 295 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito yung lakas ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. Pahilaga yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayon, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 sa area ng Batanes at sa northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Island. So possible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na hangin sa mga areas na yan. Kaya pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Sa mga pagulan naman ng area ng Batanes at Cagayan, makakaranas din po ng paminsang malakas na mga pagulan dala ni Bagyong Francisco. Well, kasabay po naman nito ni Bagyong Francisco sa latest forecast track analysis po natin ito is meron po tayong nakikita pa din na magiging pahilaga pa din yung kanyang pagkilos and then magre-recurve siya patungo dito sa may karagatan timog ng mainland Japan. Lalabas po ito ng ating area of responsibility by Thursday evening. So, na-expect din po natin kasabay po nito ni Bagyong Francisco is bahagyang hihilain din po nito yung habagat. So, magiging maulan din po yung panahon ng malaking area ng Luzon at Visayas pero dala po ito ng habagat. So, dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, maging sa Western Visayas at Negros Island Region, nandyan po yung mga pag-ulan po natin any time of the day. Possible po paminsan hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na mararanasan natin, lalong-lalo na sa area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. So again, pagiging alerto po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga areas na prone sa flash floods at landslides. And bukod po sa dalawang weather systems na ito, meron din tayong minomonitor pa na isang bagyo na nasa labas naman ng ating area of responsibility. Meron itong international name na Higos, huling namataan sa layong 2,120 kilometers east of Central Luzon. Maximum sustained winds niya po ay 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Isa po itong tropical storm na kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Possible po na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility bukas ng gabi at bibigyan po natin ng local name na Gardo. Ngunit magiging mabilis lamang po yung paglagi nito sa loob ng PAR by Friday morning or afternoon. Yun na-expect natin. Lalabas na din siya ng ating area of responsibility and nakita din po natin wala itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Susunod naman po na update natin ay ating mga dam information. Ayan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.